i-handle yung backlash pag pinapagtawanan po yung pronunciation natin ng words, given na may accent nga tayo dahil Bisaya tayo. So, paano po natin na-handle pag i-discriminate tayo na, oh, kapangit yung pronunciation, ay, magbuang kayo, Bisaya. Parang ganun, paano nyo po i-handle yun? Sobrang, parang hindi ko kaya yung katanungan mo. Kasi dito yung mga post natin, baka mabawasan tayo ng 1.5 dito siya. Pero ako naman, thank you Lord lang talaga na, kaya nga sinabi ko, diba, orchestrated talaga yung buhay natin ni Lord. Kasi nung bata pa lang ako, nasanay na talaga ako na parang pagtawanan kami sa bahay, parang hindi big deal sa amin, hindi kami na-hurt. Kasi parang sabay, joke-joke lang kami, gano'n na kami. So, nadala ko dito, kasi yun pala, training ground ko na pala yun, dito sa tatahakin ko. Kaya I believe in God talaga sa ginawa niya sa buhay ko. Pero, regarding to that kind of question, what will be your assignment? Different kind of question. Siguro, ako naman, dinadaan ko lang sa tawa at kinokorek ko agad yung sarili ko because walang mali sa pag-correct sa sarili ninyo. Ang pinakamaganda kaya, may natutunan pa tayo, di ba? Kaya, sino ang perfect dito? Paglabas mo, perfect ka agad pag anak mo sa mama mo. Ah, very amazing. Hindi ka pa lang, matalino ka na. Dahil sa curriculum mo, wala naman ganun. Yun lang ang isipin mo, walang nobody is perfect. Si Lord lang ang perfect. So, bakit tayo matakot magkamali? It's okay to be wrong, but you have to be right. Salamat sa pala. Kailangan mo may matutunan ka na lesson. Iko-correct mo lang sarili mo at huwag ka nang makinig sa paligid niya. Yun ang pinaka-tip. Huwag mong pakinggan yung mga papa nila. Kung tatawa sila, blessing din yun kasi nabigyan mo sila ng kasiyahan sa buhay. Di ba? Di ba, mga pakalungkot sa buhay sila, natawa pa sila sa English mo. Di okay lang yan. Thank you so much for that comment. So yun. Thank you, diba?